Must win po si Magnus dito at tabla lang ang kailangan ni Fabiano Caruana sa kanyang 7 minutes lang na time control. Sa end part po, pakita ko sa inyo ang final standing. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Natapos na rin ang sinusubaybayan nating matindihang laban, ang Norway Chess 2024, at napili ko pong i-analyze muna ang sabakbakang Magnus Carlsen at Fabiano Caruana. Umabot po sila sa Armageddon. Nagsiguro na si Magnus na matalo man siya dito, at least may points na siya. Kasi nakasundot pa rin si Nakamura sa likod Okay. Must win po si Magnus dito at tabla lang ang kailangan ni Fabiano Caruana sa kanyang 7 minutes lang na time control. Sa end part po, pakita ko sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni Magnus, Knight F3, Knight F6 si Caruana, C4, English opening, nag B6, at nauwi sa Queen's Indian. A3, yan ang tinatawag na Petrosian, 'di ba po, si former world champion Petrosian. Ito kasi yung classical yung fianchetto. Pero itong A3 paborito ni Kasparov yan. Knight E4, kumapture at nag E3, Bishop E7, Bishop D3, kinapture. Pabor kay Fabiano yan, kasi habang na-exchange, palinaw ng palinaw ang tablang hangad lang sa Armageddon fight na ito. Ayan po, At sa usapang novelty, Rook D1 ang novelty, Bishop B2 at E4 ang palagian dito. Wala na sa libro to. Capture, Queen B8, ilalagay ni Fabi ang queen niya sa B7, then hataw-hataw, exchange ang gagawin. Taba ng utak, Ayun, nag-Queen E4, mas mataba utak ni Magnus. Ayaw pa Queen B7. Malupait, Nag D5. Yan ang mga kargahang binibili dito, mga kamatyas. Kinapture may Knight F6. Naku, mga pang 2800 na idea yung mga ganyan, At nag Knight E5. Yun nga lang naispatan ni Magnus. Teka muna, butas ang C6 mo, Bishop D6. Ayan, dito mga kamatyas, hindi pwedeng capturein yan, Naku po, trap, double, lipad ang bishop. Okay, kaya nag-Bishop D6 lang and nag-push B5 para hindi na matimingan mamaya na makapture yan. At nag-Queen E8, tinarget ang pawn, kinapture, and nag-Rook A1, Queen E8, Queen C6. Nag-Queen E7. Alam nyo, mabigat ang trabaho ni Magnus dito. Must win H3, ayan, para walang mga Knight G4 mamaya. Rook D8, Queen C1, Queen E6, at nag-Knight C6, Rook E8, Bishop A3. Yan ang matindi dyan. Nagandahan ako dito mga kamatyas. Kasi kapag nawala ang Bishop dyan, yung C7, hihina. Knight E4, capture, and nag-Knight E5. Ayan na nga ang target. Nag-Rook C8, tiyaga munang depensa, at nag-F3, paalis muna sa Knight. Knight G3, pumapasok para makakomplicate. Queen A1, F6, Knight D3, H4, King F2 at King H7, Queen B1, baka makalimutan ang King. Rook E8, teka muna. Parang in-underestimate yung Queen B1 Wala ba yan? Nag-Rook E8. Dapat daw ang tira ay Knight to F5. Yun nga lang, nakakailang pa rin, Tipong nandyan pa rin yan, parang tumatagos pa rin, Yan ang gusto ng computer engine. Halos equal lang. Pero, nag-Rook E8 si Fabi, Queen C2. May na-miss dito si Magnus na tirang Knight F4 check. Tapos mag-King G8, papasok ang Reyna doon, mag-Rook D8, and magda-Knight E2. Ayan, medyo mahirap pa rin pala. Halos wala pa rin palang dating. Pero nag-Queen C2, balik tayo, tinarget ang pawn, Rook E7, na-miss naman dito ang move na Knight H1, pag nag-King G1, balik lang ulit. Okay, at malaglag man yon, mayroong ganti dito sa E3. Nakakatakot nga lang ako, pagka ganyan, ilang na ako sa block niyan, nandiyan ba naman ang Reyna?
Nag-rook E7, Knight E5 check, Knight E4. Kaya naman pala, meron palang nakahanda doon si Fabi. Kinapture, capture, capture, check, E4. King G1 and Queen takes. Pag kinapture to, may bagsak din sa B5. Capture, Queen takes B5, Queen F4, check. Ayun, nasala or sumala pa. Ito yung nakakatakot dito pag sumala pa ng Reyna, no? Queen D3 pala tira. Oo nga, no? Papakapture to tapos King G8. Pero yung E3 didepensahan, meron kasing pangkulit na B pass pawn, no? Nga, no? Pero chumek dito King H2, B5. Okay. Dapat daw po ay King G8. Naku, mahirap na makita yan. Yung king move na yan. Naku po. Siyempre sa tao, yung gusto mag-progress di ba? Para lumapitan lumapit Capture, D5. Yun ang kaibahan ng ang queen nasa D3, walang D5, kakapturin lang. May pang progress din pala. Queen D3, check, 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 check. Ayun, no? Unti-unting naihatid ng tama. Nag B4, check ulit. Ayun, pagtira ng D7, tapos ang boxing. Naalala ko yung sinabi ng kaibigan ko, si Grandmaster Mark Parago dati nung mga bata pa kami. Tapos ang boxing, brad! Pag D7 po, tapos ang laban dahil wala mag-ano na Ngayon, halimbawa, pag kumapture dyan, check muna dito para walang check na pangkulit. Saan pa pupunta Baba dito, King H7, sabay D8 Queen. Wala na, laging may mga tempo na mauuna puti Wala namang check, malinis naman, walang panggulo. Kaya nag-resign dito si Fabi. Grabe namang partida yun, Mahirap po sa Armageddon yung puti kasi must win Ang black tabla lang ang kailangan. Pero naipanalo ni Magnus talagang champion talaga. Ito po ang standing. Kahanga-hanga ang ipinakita ni world number 1. Siya talaga ang pinakamatigas na player sa buong mundo. 17.5 points, Nakamura 15.5 points, Pragdananda 14.5 points, Alireza Ferrugia 13.5 points, Fabiano Caruana 11.5 points, and World Champion 7 points. Ito rin po ang kanilang mga premyong nakuha. Big time po yan, Norwegian money, pero pag kinonvert sa dollar, mabigat yan. Kung di ako nagkakamali, $64,000 ang champion. Okay, nako. Kulilat si World Champion Ding Liren and shocking results ito para kay Ding kasi nakaka-pressure din sa side ni Ding. World Champion ka ba naman tapos ganyan ang pinakahuli pa ang naging standing niya, Pwede namang hindi pinakahuli, Talagang may nagko-kontra World Champion tapos kulilat ang results. Ano pong masasabi nyo sa resulta ni Ding Liren? Wala ba sa kondisyon? May karamdaman ba? O talagang malamig lang talaga tira niya ngayon dahil batak na batak ang mga kalaban niya? Comment po kayo sa section below mga kamatyas. Thank you so much po sa inyong palagi ang pagsuporta at pagsubaybay na nakasama ko kayo dito sa torneyong ito. At meron pa tayo mga susubaybayang tournaments mga kamatyas. Marami pa pong paparating. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.